Amen. Blessed Thursday po sa ating lahat, mga kapatid ko sa GCRS, Jesus Christ, the Rock of Salvation. Ito po inyong kapatid na si Kuya Ed Mijares. Ako po ang overseer po ng GCLS, Jesus Christ, the Living Stone in Jubail. Taga Tubong Mindanao po, Gerard Santos. Halos magkapareho po ang ating church, GCRS and GCLS, the Rock and the Living Stone. So I'm so happy that tonight, I am going to use with the Lord upang mag-share po sa inyo ng salita ng Panginoon at hope and pray na tayo pong lahat ay may matutunan sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Amen. Salamat po sa inyong mga buhay pastor team na sa gabing ito ang aking pong isi-share ay ito po yung isang question na kung saan ay very important po siya na kapag makapag-change po ng mundo. So here is the question that can change the world. Amen. So slideshow po natin. Amen. So that question that can change the world. Ano kaya pong question na ito na kung saan ito po ay makapag-change sa buong mundo? It will start from the individual, doon sa mag-question. Then it will follow to his household. Ano po? Then after that, the community and the rest of the world. So ito po ay very important na magkaroon po ng question ng isang tao at ma-answeran po at he can do this and then salvation will come upon him. No? It will change the world. Ang ating pong teksto ay matatagpuan po sa Acts chapter 16, verse 16 to 34. Ito po ay medyo mahaba. But hayaan niyo po muna bago po natin basahin, isa-isahin po natin, ay tayo po muna ay manalangin. Yes, Heavenly Father, we acknowledge your presence at this very moment, O God. We thank you, God, for this opportunity na kung saan, Panginoon, ay kami po ay makarinig ng inyong salita, O God. Lord, I pray that you're going to anoint me, O God, kung ano man po ang mga gusto niyong i-convey, Panginoon, sa aking mga kapatid sa GCRS. Hayaan niyo, Lord God, na kayo po ay marinig. Kayo po ang makita, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong likuran, O God. Nawa, Panginoon, that our heart will be open right now in the name of Jesus. Lord, we thank you for this church. Thank you for Pastor Tim and for the rest of the pastors and the elders and the members, O God. Continue to bless them, O God. Salamat po, Panginoon, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen and amen. So sa Acts 16:34 ay atin pong isa-isahin, no? Si Paul at si Silas in Philippi, Macedonia. Opo. So yung Macedonia, ito po ay sa Europe. Ito po yung pagpunta ni Apostle Paul and the Silas po doon. So umpisa natin sa 16, makita natin dito, now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. So ito po ay nag-start doon, nakita po ng babaeng ito, si Apostle Paul at si Silas. And this slave girl ay mayroon po siyang the spirit of divination. The spirit of divination means ito po ang espiritu ng demonyo po, nag-ano po sa kanya, nag-possess po sa kanya. That is the demon possess. That's why ito po kanya nagagamit, nagkakaroon po siya ng pangitayan at na kanya pong masabi, fortune telling po ang kanyang ginagawa. So it is not para sa Panginoon. So sa mga kapatid natin na kung saan may mga kamag-anak pa tayo na pupunta pa sa fortune telling, it is our responsibility to tell them that it is not for the Lord. Ito po ay sa demonyo po. So ito pong nangyari during the time, that Apostle Paul and Silas ay namit po nila itong babaeng ito na kung saan may spirit of divination. Then the girl followed Paul and asked, ang us dito ay sinasabing us ay kasama po dito si, of course, si Luke. Si Luke po ang sumulat po ng Acts. And cried out saying, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us
the way of salvation. Yung kita niyo po mga kapatid, no, that because of the spirit of divination, the demon here, na kung saan ay nagpupusis po sa babaeng ito, ay alam niya po at kilala niya ang mga anak ng Diyos. Ang sabi nga po niya, they are the servants of the Most High God who proclaim to us the way of salvation. No? Alam niya po that the salvation ay ang pinoproclaim ni Apostle Paul and ni Silas during the time. This is the one, no, na alam ng demonyo kung sino po si Kristo, anong mga tao ni Kristo. Even sa panahon ni Kristo, na kung saan ay may mga demon possessed, ay kanya pong nakikilala po nila ang ating Panginoon. So in verse 18, and this he did for many days. Ulit niya pong sinasabi kay Apostle Paul about tungkol po sa dalawa, no? That they are the servants of God and they're going to proclaim the way of salvation. But Paul, greatly annoyed, na puno na po si Apostle Paul, turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of here, and came out that very hour. So alam naman natin, no, lahat po ng nagpapalayas ng demonyo sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. So this is the accounts, no, na nangyari bago po sila ikinulong. This is the reason why sila po ay ikinulong. Now, sa verse 19, sabi po diyan, but when her master saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. Ayan, dahil nga po wala na po ang espiritu ng demonyo na nagpupusis dito sa babaeng ito, ay hindi na po siya makagamit po ng kanyang, hindi niya po ma-tell ang future, no, fortune telling, no? Hindi na po niya magawa. That's why wala na pong negosyo ang kanyang master. Then ano pong ginawa? And they brought them to the magistrate, no? Hinuli po nila si Apostle Paul and Silas just because of this, and said, these men being Jews exceedingly trouble our city. Sino po ang nagsasalita dito? Mga ano po sila, no? Mga Romans. Sila po yung mga Romans. Mostly po na nandyan ay mga retired na mga Romans, no? Mga sundalo ang Romans sa Philippi. Then, and they teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe. Ito po yung mga false accusation na binigay nila kay Apostle Paul and Silas, na kung saan ay naging cause po ng kanilang pagkahuli. Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. Ito po ang kanilang binigay na kaparusahan. They are going to beat by rods. Si Apostle Paul and Silas. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Ayan, nung sila po ay nabugbog na at marami na po silang mga sugat sa likod, no, sila po ay ibinigay dito sa commander ng prisuhan. No? So dito na po natin matutunghayan ano pong nangyari sa loob ng prisuhan. Having received, in verse 24, having received such a charge, he put them into inner prison and fastened their feet in the stocks. But at midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Dito mga kapatid, nakita natin, no, that despite of the fact na sila po ay hinagupit, na sila po ay nabugbog, sila po ay pinarusahan, at hindi lamang basta-basta po ang kanilang pagkakulong, sapagkat sila po ay inilagay po sa parang Bartolina, at nakita po natin dito na ang kanilang mga paa fastened their feet in the stocks. So that means ang kanila pong mga paa ay napasen, hindi po sila makaalis doon sa kanilang inuupuan. Ang hirap ng kanilang situation, no? So kung sa atin pa pong panahon ito, siguro hindi natin makaya, just because maybe we are going to complain to God, why Lord we are doing these things? Ito po ang aming napapala. But these two guys, these two men of God, despite of the things that happened to them, ano po ang kanilang ginawa, no? At midnight, Paul and Silas
were praying and singing hymns to God. And the prisoner were listening to them. So, kahit na sila po'y hirap na hirap sa kanilang sitwasyon, masakit ang kanilang likod, ang kanilang katawan, no? But sila po'y hindi huminto sa kanila pong mga panalangin at sa kanila pong pag-praise, ang singing hymns to God. Ito po yung dapat nating tularan, mga kapatid, that despite of the trials that we are going to encounter, ay kaya pa po nating mag-praise and worship sa ating Panginoon. Dito po talaga makita natin that they are so really rooted in the Word of God. At sila po ay talagang, they really trust God. No? Alam kasi nila, this is just only a temporary. Ang lahat ng bagay na ito ay temporary lamang dito sa mundo. No? Ang magawa lamang ng kanilang kalaban ay saktan po ang kanilang mga katawan, but they are assured in their spiritual soul. No, ang kanilang soul ay assured po salvation. Yan. So this is the thing happened to them. Ano po ang sumunod na mga pangyayari? Then verse 26, because of their praising, because of their singing, because of the things that they have done, suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's chains were loose. This is a supernatural power of God. God interfered dito po sa buhay ni Apostle Paul and Silas. No, this is a matter of a supernatural power of God. Ipinakita ng Diyos na siya po ay buhay, na siya po ay kumikilos sa kanyang mga anak in times of this trouble. Then verse 27, and the keeper of the prison awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoner had fled, drew his sword and was about to kill himself. Ito po kasi, pag ikaw po ang warden, ano po, alam mo po na ang iyong mga prisoner ay nakaligtas o nakaalis o nakalaya, ay malaking kaparusahan po ito sa jail warden o sa mga jailer, guard. Ito po ay malaking kanila pong they are going to receive ang kaparusahan na perhaps baka kamatayan pa ang ibibigay sa kanila. Kaya ang kanyang ginawa ay dahil po sa kanyang discouragement, he drew his swords and about to kill himself. Magpakamatay na lamang po siya, parang harakiri po sa Japanese. But Paul called with a loud voice saying, do yourself no harm, for we are all here. Mabuti po nakita siya ni Apostle Paul at sinigawan na huwag kang magganyan. Nandito pa po kami, hindi kami umalis lahat. We are still intact here in this prisoner. Amen. So yan po ang nangyari. Then next is verse 29. Then he called for a light, ran in and fell down trembling before Paul and Silas. You know, ito nagdala po siya ng ilaw sa loob. At you know what is the first thing that he asked? And he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Bakit hindi po yung tanong niya, bakit anong nangyari? Paano kayo nakaalis dito sa stock? Bakit nakaalis kayo sa kadina? Anong nangyari? Bakit nagkaroon ng lindol? Hindi po yun ang naitanong niya. Directly ang tanong niya, sirs, what must I do to be saved? And this is the essential question para po sa lahat, para po sa kaligtasan ng isang tao. Amen. So this is, ito po yung sinasabi natin na magkapag-change ng world kung ang lahat ng tao ay mag-question ng ganitong question. But mga kapatid, hindi po ito agad-agad may question kung hindi po nila nakikita ang nangyayari with the supernatural power of God. Katulad nitong guardian ito na alam niya po na nag-interfere po ang Diyos at alam niya po na ang dalawang ito ay preacher of God at alam niya po na ang dalawang ito ay talagang faithful sa Panginoon, that despite of the things na nangyari po sa kanila, sila po ay patuloy na nag-praise and worship sa Panginoon. Kaya alam niya, nagkaroon po siya ng faith agad-agad at ito po ang kanyang naitanong kung paano po siya maligtas.
Naging concerned din po siya agad-agad ng kanyang salvation. Amen. So it is a very important question na kung saan ay kailangan ma-question ng lahat. But prior to that, mga kapatid, we cannot ask this question unless we are going to hear or we are going to witness the power of God. We are going to hear the gospel. No, and Romans chapter 10 verse 7, faith comes from hearing, hearing from the word of God. Yan po yung ano natin, ito po dito mag-umpisa ang tanong na ito, kung ating marinig ang salita ng Diyos. Subalit ito ay hindi pa narinig ng salita ng gwardiya, ang salita ng Diyos, ay siya na po ay nagtanong na. But hindi natin alam, no? Perhaps he already heard before na nag-preach po ang dalawang ito. At alam niya po na ang dalawang ito ay talagang masugid na mga anak ng Diyos. So ito po ang sagot ni Apostle Paul at ni Silas. So they said, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Save you and your household. Ito, we are talking about salvation, mga kapatid. So the only thing na ipinakita or sinabi in answer po ni Apostle Paul and Silas is only to believe Jesus Christ and he will be saved and his household. Alam niyo po, mga kapatid, sometimes it is easy lamang po, lalo na po sa mga easy believism na kung saan ay mag-pray lamang po sila, then they are going to sabi nila ay naitanggap na nila ang ating Panginoon. No? But his belief here, the saving faith here is different. You must have first the wisdom, the knowledge about who, about what. Ito po yung dapat malaman natin, no? That the saving faith composed of three components. Ang una po ay knowledge. Knowledge about what? Knowledge about Jesus Christ. Knowledge about who He is. No, that we are going to accept Him as a Son of God. Magkaroon po tayo ng knowledge about anong ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, bakit po siya ipinanganak at namatay sa krus ng Kalbaryo. This is a part of the knowledge that we need. Then, pagkasunod po noon ay kailangan po natin, pagkasunod na yan ay kailangan natin ng believe. No, the believe here is not only a believe because even demons ay nagbibilieve din po sa ating Panginoon. What does it mean by believe? Ang believe po dito, kaakibat po nito ay repentance. Ang repentance po ay change of mind na kung saan ay malaman po natin, we are going to change our mind that Jesus Christ is the Son of God, Jesus Christ is the Messiah, Jesus Christ is only the way, the truth, and the life, and no one come to the Father except through Him. Yan. Ito po ay kasama dyan, no? That He is our Savior. Yan. But alam niyo po, dito po sa verse 32, then they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their stripes, and immediately he and all his family were baptized. Now when he had brought them into his house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all his household. Ayan po, mga kapatid. Ano po ang ginawa ni Apostle Paul and Silas? They spoke about the gospel. They spoke about the word of the Lord to him and to his household. Dito natin makita, mga kapatid, hindi naman pwedeng ang kanyang household ay nandun sa kulungan, no? Mismo sa kulungan, of course, sa bahay niya. So, he invited itong dalawang ito, si Apostle Paul and Silas, to speak to them about the gospel of God. Ayan. Kaya nung pumunta po ang dalawang ito, before po nila nilinis ang mga sugat nito, ay they spoke about the word of the Lord for them to be saved. Kasi kailangan natin ito, mga kapatid. We cannot be saved, or anybody cannot be saved without hearing the word of God, without hearing the gospel. Na kung saan ang gospel ay walang iba kundi the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. And 1
Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Yan po, ano. So, kailangan po nilang marinig muna. Kung maalala nyo po, ang panahon ni, ang account po ni Cornelius is the same, ano. Siya po ay God-fearing, is a prayerful, is a giver, at siya po ay palasimba. Talagang nag-preach. Talagang pupunta at nagsasamba sa Diyos. Kaya kailangan mga kapatid, no, dito na natin ma-apply, tayong lahat, dito na natin ma-apply na kung saan tayo po ay makapag-share ng gospel, unang-una saan? Sa ating household. Makita natin dito kung bakit itong jailer na ito ay talagang hindi niya po inako lamang itong salvation na ito. Bagkus mayroon po siyang desire na kung siya ay maligtas, dapat maligtas din po ang kanyang sambayanan. Kaya nga dinala niya po si Apostle Paul and Silas doon sa kanilang bahay. Ganito din po ba tayo mga kapatid, that we have also concern with our loved ones, sa ating tatay, nanay, kapatid, at mga pinsan o ano paman, mga pamangkin na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Kristo? Do we have any desire na sila po ay mabahaginan ng salita ng Diyos? Dahil dito, ang jailer na ito is an example na kung saan ay he is so concerned sa salvation ng kanya pong mga kasambahay. So this is a big challenge to all of us. Kung mayroon man po tayong mga kamag-anak pa, mga mahal sa buhay na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, it is our responsibility. Kung tayo man po ay nandito, we can communicate with them through telephone or through sa ating buhay sa pamagitan po ng ating mga panalangin, mga kapatid. So if we're going to talk about believing, ay wala po tayong magagawin po dito because salvation is from the Lord. Amen. Of course, ang ating pong panalangin ay marinig lamang nila ang salita ng Diyos. Hindi po tayo ang dahilan na sila po ay maligtas. Tayo po ay ginamit lamang ng ating Panginoon, maging a channel of His words. Katulad din po sa John chapter 3 verse 14 to 16. Makita natin dito, no, that believing, this is the heart of the Bible. Kung basahin po natin sa 14, and as Moses lifted up the serpents in the wilderness, even so must the Son of Man lifted up. Mga kapatid, bakit in-example po ni Apostle John dito yung paggawa po ng serpent? The bronze serpent na ginawa po ni Moses para doon sa mga Israelites, na wala ang dapat silang gagawin kundi tumingin lamang dito sa ginawang serpente. So this is like an example na kung saan nung itinaas ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, doon din dapat tayo tumingin. No? And we are going to give our full trust to Him. So una po ay wisdom, sumunod ay believe, ang sumunod po ay trust. So ito po yung saving faith na dapat nating ibigay para po tayo po ay maligtas. The saving faith. So, kung ating titingnan dito, ito na po yung the heart of the Bible, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. Eh mga kapatid, kung ating ito, isang ano lamang po dito, no? Ang binigay ng example ni John ay about Moses lifted up the serpent in the wilderness. Kailan ba ito nangyari? Of course, in the Old Testament, sa panahon ni Moses. Atin nga pong silipin po yan. Ito po ay matatagpuan. Ito po sa Numbers 21, verse 6 to 9, the bronze serpent. So the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people,
and many of the people of Israel died. Therefore, the people came to Moses and said, "We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpent from us." So Moses prayed for the people. Then the Lord said to Moses, "Make a fiery serpent and set it on a bull, and it shall be that everyone who is beaten, when he looks at it, shall live." It is only by faith po, mga kapatid, na sila po, nung sila po ay tinuka ng kinagat po ng ahas, ano po ang kanilang gagawin? Sila po ay titingin lamang. Titingin lamang po sila doon sa ginawang serpent, a bronze serpent na ginawa ni Moses. This is a kind of faith na kung saan, in example ni John, Apostle John, dapat gagawin po natin bago tayo maligtas. This is just only a faith. So Moses made a bronze serpent and put it on a pole, and so it was. If a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Kung sino man po ang kinagat po ng ahas, tutingin naman po doon by faith, siya po ay maliligtas. Ngayon po, sa buong mundo, alam po ng buong mundo na si Kristo po ay inangat sa cross at siya po ay namatay doon. Except sa mga Muslim at iba pang mga religion na hindi nag-believe sa kay Jesus Christ. The Muslim did not believe that Jesus Christ ay pinako sa cross at namatay. No? Hindi po nila yan hindi po yan sinabi ng Quran. But for us as a believers, marami pong nasasabi ang Bible that the eyewitness of his death and resurrection. Yan, mayroong 500, mayroong 120, and his 12 disciples. So it is an example lamang na ginawa sa ibinigay po ni Apostle John, na kung saan kung tayo ay may pananampalataya, tumingin lamang po tayo sa sa cross, sa kay Kristo. At doon, by faith, kailangan natin tanggapin siya, tayo po ay maligtas. Amen. But this is not the main here. Ang ating pong dapat pag-uusapan dito ay the concern of individual na naligtas na, para po maligtas din po yung iba. So the concern must be sa atin po ng mananampalataya, na dapat mayroon po tayong compassion to our loved ones na kung saan ang hindi pa nakakilala sa Kanya ay kailangan po nating mashiran in different ways. Marami pong mga ways na kung saan ay magawa natin yan, mga kapatid. So may mga example po sa banal na kasulatan na kung saan ay hindi po nila inako lamang pansarili ang kaligtasan, bagkus they concern immediately sa kanila pong mga kasambahay. So may mga example po tayo. Ang number 1 po dito ay si Rahab. Kung alam niyo po, si Rahab, siya po ay prostitute doon po sa loob ng Jericho, na kung saan ay pinapunta po ni Joshua ang 2 spies po doon. At nang sila po ay nakapunta doon, sila po ay pumunta sa kay Rahab. At nung nalaman ng king na pumunta po ang 2 spy na ito, ay pinapupuntahan niya, hinanap niya po doon kay Rahab. But alam niyo po, si Rahab ay nagkaroon po ng faith na bago pa pumasok itong 2 spy na ito ay narinig na nila ang supernatural power of God na nag-i-interfere, na kung saan ay nag-cross sa Red Sea ang mga Israelites at nag-cross pa sila sa Jordan River. Pinahinto lahat ng Panginoon ang tubig na ito. And then ay marami na po silang na-encounter na mga kingdom na kung saan naging victorious sila dahil sa Panginoon. At ito po ay dinig ni Rahab at nagkaroon po siya ng faith. At alam niyo po kung ano, nung siya po ay tumulong dito sa dalawang spy na ito, ang kanyang hiniling ay ganito lamang po. Now therefore I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you also will show kindness to my father's house and give me a true token. And spare my father, my mother, my brothers, my sisters,
and all that we have and deliver our lives from death. Alam niyo po, no, nung siya po, alam niya na siya po ay maliligtas dahil tinulungan niya po ang dalawang spy na ito. Pero hindi po siya naging selfish. Ang kanya pong unang naisip ay the salvation of his household. Ang kanyang papa, ang kanyang tatay, ang kanyang nanay, ang kanyang mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, and all that he have, lahat kasambahay, kamag-anak, kaibigan, o ano pa man, ay concerned po siya. No? Yan po dapat ang example na dapat mayroon po tayo, that we are going to be concerned to individual, especially sa ating pong mga loved ones, mga kapatid. Then sa Joshua chapter 6 verse 25, and Joshua spared Rahab the harlot, her father's household, and all that she had. So she dwells in Israel to this day, because she hid the messenger whom Joshua sent to spy out Jericho. At para po sa inyong kaalaman, alam niyo naman po na si Rahab is one of the Gentile woman na naisama po sa genealogy of Jesus Christ. Siya po yung nanay ni Boaz na naging asawa ni Ruth. No? Ang kanya pong asawa ay si Salmon. So makita natin, mga kapatid, kung paano po kumilos ang Panginoon dito, no, sa pamagitan po ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil he believed na magawa ng Diyos na sila po ay maatake ng mga Israelis na ito, despite na ang kanila pong tawag nito ang pader ng Jericho ay doble-doble at napakataas. A very strong wall. So, kahit na alam niyang ganun yun, alam niya po na kayang-kayang gibain ng Diyos yan, at nagiba nga sa pamagitan lamang ng mga sigaw nila after the 7 days of rounding. Jericho Rite, yung tawag natin ngayon. Ano po? So this is just one example na kung saan ay mayroon po siyang concern sa kanya pong household na maligtas. Yan, si Rahab. And another example ay si Esther. Alam niyo naman po, si Esther ay naging asawa po ng taga-Iran, ng isang king, na kung saan ay si Haman ang gusto niyang i-annihilate ang buong Israel na nandoon po sa kanilang lugar because of Mordecai. Ano po ang kanyang ginawa? Esther 4:16, go, assemble all the Jews. Nung nalaman po ni Esther na nagkaroon po ng decree ang hari dahil kay Haman, na i-annihilate po ang buong Israel, ang buong Israelites na nandoon sa lugar nila. Ay sabi niya, go, assemble all the Jews who are found in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my maidens also will fast in the same way, and thus I will go in to the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. Ito po ay very dangerous na kanya pong ginawa, dahil hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng baga opisina ng hari, no? Na kung saan ang throne ng hari ay nandoon, kung hindi ka po tinawag. Pag ikaw ay pumasok doon, pwede ka pong ipapatay ng hari. That's why alam niya po ang law, na walang sino mang pumasok doon na hindi po pinatawag. Dahil ang kaparusahan niya ay kamatayan. So sabi niya, and if I perish, I perish. Just because of her love sa kanya pong sambayanan, kanya pong gagawin niya. Dahil po sa kanyang concern na maligtas po ang kanyang sambayanan, kanya pong gagawin niyan. And if I perish, ang sabi niya. Kaya sa Esther 6:8, for how can I endure to see the evil that will come to my people? Kaya ba nating sabihin yan, mga kapatid? How can I endure to see the evil that will come to my loved ones? Ito po. Or how can I endure to see the destruction of my loved ones? Sabi niya, countrymen, no? Just for the sake of her love,
concern sa kanya pong mga sambayanan, siya po ay pumasok doon sa hari. And alam niyo naman po ang nangyari, nagulat po ang hari later, na kung basahin natin yan dun sa Esther. At nabaliktad po si Haman ang nabigyan ng kaparusahan. Another example ay ang buhay ni Joseph. Si Joseph po ay napunta sa Egypt. Siya po ay naging slave at siya po ay later, huwag na nating patagalin ang istorya, siya po later ay naging governor. At during that time na sila po ay nagkakilala, ang climax po ng istorya, nung ipinakilala niya po ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid, sabi dito sa Genesis chapter 45, verse 5 to 7, "Now do not be grieved or angry with yourself, because you sold me here, for God sent me before you to preserve life." Dahil ang mga kanyang kapatid ay nanginginig na po sa takot nung nalaman nilang si Joseph po yung governor nung nagpakilala po siya. Sabi niya sa 6, "For the famine has been in the land these 2 years, and there are still 5 years in which there will be neither plowing nor harvesting." 7 years po ang famine. Kaya po mamamatay ng gutom ang mga taong nandoon na wala na po silang ma-harvest. Wala na po silang ma-plow. Wala na pong ulan. God sent me before you to preserve for you a remnant in the earth and to keep you alive by great deliverance. So you see, what is the purpose of his life? To keep them alive and to preserve the Israelites as a remnant in the earth, na nag-iisa pong chosen people na nagsasamba sa Diyos noong panahon na yun. That is, his concern to save. This is also, masabi natin, he is a predestined. Masabi natin he is predestined na makarating po siya dyan. Another example po, mga kapatid, ay the rich man and the parables of rich man and Lazaro and the rich man in Luke chapter 16, verse 19 to 31. Basahin natin dito, nandoon na po sa impyerno or sa Hades ang rich man na ito. So naghingi po siya ng favor sa kay Abraham, the father Abraham, na sana papalapitin po si Lazaro doon sa kanya upang lamang po ang tip of his finger upang malamigan lamang po ang kanyang dila because of the furnace or sa apoy na sobrang init na kanyang nararanasan. Sabi niya, and he said, "Then I beg you, Father, that you send him to my father's house." Ito po kasi ang sabi niya, pwede po ba kung hindi mo po may padala dito? Dahil ang sabi ni Abraham, ng Diyos, "Father Abraham, ay may gap between the Abraham's bosom unto the Hades." Kaya hindi pwedeng pumunta ang isa, vice versa. So that means na wala na po talagang chance ang isang tao pag namatay na. There's no chance to change his location. Ayan. So, ang kanya pong ginawa ay, sabi niya, kung hindi niyo po may padala rito, ipadala niyo na lamang po siya sa my father's house. Ibig sabihin, mabubuhay. Dahil mayroon po siyang concern. Ano po ang concern niya? "For I have 5 brothers, in order that they may warn them, so that they will not also come to this place of torment." Mga kapatid, ito, patay na po ito. Kaluluwa na lamang po ito na nag-struggle doon sa impyerno or sa Hades. Subalit mayroon pa rin po siyang desire na maligtas po ang kanyang mga kapatid. The desire is still there with him. Just imagine, na ang isang kaluluwa na patay na ay mayroon pa rin desire na makapag-evangelize, na may concern na mailigtas ang kanyang mga sambayanan, ang naiwan. Hindi po baliktad. Hindi po dapat pinagpiprehan natin ngayon na ang kaluluwa niya ay maligtas o malipat po sa isang lugar. Hindi po, kundi siya na nandoon ay baliktad po ang kanyang ginawa. Siya po ngayon ang naghihingi ng favor
para maligtas ang naiwan sa mundo. Ayan. So rich man, mayroon pong desire na maligtas ang kanyang sambayanan. And Cornelius also. Alam naman natin na si Cornelius ay very faithful sa Diyos. Pero siya po ay may desire na maligtas din po ang kanyang sambayanan. Kaya din sa Acts 11:14, and he will speak words to you by which you will be saved, and you and all your household. Dahil po diyan ay ang banal na espiritu ay kumilos ay nagbigay ng words po kay Cornelius na padala po ang kanyang mga tao doon upang kunin si Apostol Peter, upang si Apostol Peter ay makapagsalita ng gospel sa kanyang sambayanan at sila po ay maligtas. Ayan po ang ginawa ni Cornelius. He sent his men upang kunin si Apostol Peter at sila po ay makarinig ng salita ng Diyos at upang sila po ay maligtas. Just imagine, sila po, itong mga ito ay may mga concern sa kanilang sambayanan. Another example is Noah. Si Noah in Hebrews 11:7, mabasa natin diyan, by faith Noah being warned by God about things not yet seen, in reverence prepared an ark for the salvation of his household. Ayan. Ang ark po ay naging salvation nilang 8. 3 anak, 3 asawa ng kanyang anak at kanyang asawa at siya. Ano po? So, ito po ay naging salvation of a household, itong ginawa nilang arko for the salvation of his household, by which he condemned the world and become an heir of the righteousness. Yan, which is according to faith. So mga kapatid, marami po tayong mga na-example dito na may mga concern doon po sa kanila pong mga doon po sa kanilang mga sambayanan. Kaya po ngayon ang atin pong message sa araw na ito is really para po sa atin na mga mananampalataya. Paano po sila makarinig ng salita ng Diyos? Paano po nila ma-question? Yung question, very essential question na yon, kung hindi nila marinig ang salita ng Diyos. If you remember the word in Romans chapter 10, verse 13, everyone who call in the name of the Lord will be saved. And how they are going to call it if they cannot hear the word. And how they are going to hear if nobody can preach to them, who can tell them. And how this can preach if nobody can be sent. Mga kapatid, it is very important to all of us na hindi po tayo laging nasa ating comfort zone. Ngayon po sa panahon ng pandemic, marami pong tayong pagkakataon sa pamagitan po ng platform na ito, na ginagamit nating Zoom. Alam mo, kahit ako po ay naging positive sa COVID at under quarantine, ay patuloy pa rin po tayong naging aktibo sa ating pong mga gawain just because of this platform. So, at atin din pong naabot ang ating pong mga mahal sa buhay, na nandun sa Pilipinas, sa ibang bansa, just because of this platform. Akala po ng ating kalaban noon, he believed that through this pandemic, ay mahinto na po ang praise and worship, mahinto na po ang spreading the gospel, but hindi po. Naging lalo pang nating naabot ngayon ang ating pong mga kapatid na hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya po, it's very important
ang tanong po doon, paano po nila maitanong ang tanong na yun na very essential, what must I do to be saved, kung hindi nila marinig ang salita ng Diyos? At paano po nila marinig ang salita ng Diyos kung tayo po ay hindi natin magamit ito pong Great Commission na binigay ng Diyos sa atin, ni Kristo sa atin, that we are going to share the Word of God. Amen? Kaya po mga kapatid, I encourage every one of us, sino ka man, tayong lahat, alam ko naman na tayo, alam ko naman that GCRS ay patuloy din pong ganyan ang ginagawa because it is our mission. The mission of the church is the Great Commission. Without this Great Commission, the church ay hindi po buhay. The evangelism is very important. Kaya po, the very essential question to change the world is this: what must I do to be saved? At kailangan po nating ma-answeran po yon. Sino po ang mag-answer? Tayo po. Dahil sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 15, we are always prepared to answer for those who ask for the hope that we have. We are going to do this in gentle way. Amen. So kaya po na itong message na ito is very important na laganap natin ang salita ng Diyos, at ang unang-una ang maging makarinig nito ang dapat ay ang ating sambayanan. Sabi nga po sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes, and you will be my witness. First where? In Jerusalem, that is our household. In Jerusalem. Saan pa po? In Judea, karatig bayan. In Samaria, and sa buong mundo. Kaya mga kapatid, this is really the message of God for today, for tonight, that dapat po tayo magkaroon po ng compassion sa ating pong mga mahal sa buhay, sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, because even Jesus Christ, before He has a compassion, nung nakita niya po mga maraming tao na is like a sheep without shepherd, siya po ay nagkaroon po ng compassion. And we need to do the same thing with us, mga kapatid, that we should have a compassion, first of all, in our loved ones, then second, to our neighbors. Kung saan po tayo kumikilos, saan tayo nagtatrabaho, ay dapat makita po nila sa atin na tayo po ay mga anak ng Diyos. We are going to shoot to them. We are going to be the light, and we are going to be the salt of the earth, that they are going to test na tayo po yung mga anak ng Diyos, at kanila pong makita ang liwanag na kung saan ay nanggaling sa ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon for today sa atin pong mensahe ng Diyos sa atin na kung saan the very important question is, what must I do to be saved? Ito pong mga question na kung saan sila po ay nakarinig ng salita ng Diyos, at atin pong ma-answer, believe to Jesus, the author of and finisher of our faith. Believe only to Jesus. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, that no one come to the Father except through me. Salamat po sa inyo po mga kapatid sa GCRS. At nawa po ang salitang ito, maiksi lamang po, ay tumimog po sa ating mga puso, at nawa ay maging challenge po sa atin, na tayo po ay maging concerned din po sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Use lahat ng resources na mayroon po tayo. That is our telephone, is our Zoom, and even ang ating buhay pag tayo po ay nakauwi na doon, sa pamagitan po ng ating pamumuhay, kanilang makita na tayo po ay naiba na. Then, they can ask, what must I do to be saved? Amen. Yun lamang po mga kapatid, iniling ko po lahat na tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for once again na sa gabing ito, Panginoon, ay narinig namin iyong salita, the very essential question na kung saan, the question that can change the world.
It will start from individual to the household, to the community, and throughout the world. Panginoon, dalangin ko po na bigyan niyo po ng enthusiasm ang bawat isa sa GCRS, even for us, Lord. Lahat kami ng mga anak ng Diyos na magkaroon po ng compassion, magkaroon po ng eagerness to share your words doon po sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Ang unang-una sa aming mga mahal sa buhay, sa Pilipinas, o sa amang dako ng mundo. Lord, use us mightily, Panginoon, to be a channel of your words, Panginoon. Kaya alam namin, Lord God, that patuloy ka pong kilos about sa amin. Alam namin, Lord, na ang katagumpayan ay laging nasa amin kung kayo ay laging kasama namin, Panginoon. Lord, I am praying right now specifically for GCRAs, O God. Continue to give them, Lord, strengthen them, Lord, spiritually. Nawa, Panginoon, ay patuloy pong lalago ang panambahang ito, ang inyong panambahan, Panginoon, sa pamagitan po ng pamumuno ni Pastor Tim and for the rest of the pastors and mga elders po and mga members, Panginoon. Dalangin ko po kung ang patuloy ng pagpapala na ibibigay niyo po sa kanila, Panginoon. Continue to give them strength, O Lord God. Continue to give them enthusiasm, motivation, Lord God, na kung saan ay magampanan namin ang Great Commission na ibinigay niyo po sa amin. We thank you, Heavenly Father, for this opportunity that tonight ay narinig namin ang salita ng galing sa inyo, O God, and I pray, O God, in the name of Jesus, that let this word that comes from you ay nag-penetrate po sa aming mga puso, sa aming mga isipan, and we can apply this, Lord God, in our Christian life, O Lord. Nawa, Panginoon, pagpalain mo muli ang bawat sa amin at sa aming pong pakinig ng inyong salita. Sa inyo lamang po ang papuri at pagsamba in the name of Jesus Christ. At sa gabay ng banal na Espiritu, kaming lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Kaya, salamat po sa inyo mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Nawa po ay tayo po ay magkita din physically. Hallelujah. Praise the Lord para po sa ating lahat. Amen. Amen. Bye-bye po.